Hindi ko alam kung saan ako unang nagkamali at kung sa araw bang pinili kong makinig o sa gabi na pinili kong manatili. Hindi ko pinangarap ang ganitong uri ng pag-ibig. Wala itong fairy tale. Walang malinaw na papel kung sino ako. Hindi ako asawa. Hindi rin ako kabit. Isa lang akong babaeng minahal ng higit sa isa. Nung una ay sinabi ko sa aking sarili na kaya ko, na malinaw ang mga hangganan, na hindi ako masasaktan. 3 kami at malinaw ang usapan. Walang pangako, walang angkinan, walang selosan. Pantay ang pagmamahal na binibigay sa isa't isa. Pero, kasinungalingan pala yun. Dahil kahit gaano ka pa kamature, kahit gaano mo pa piliting gawing lohikal ang lahat, at ang puso ay hindi marunong magbilang. Hindi nito alam kung isa lang ba ang dapat mahalin. Minahal ko sila sa magkaibang paraan. Sa isa, naramdaman ko ang seguridad. Sa isa naman, nariyan ang apoy, ang mga tanong, ang mga pangarap, ang pakiramdam na buhay ako. At ako? Nasa gitna. Palaging nasa gitna. Hindi ako biktima at ayokong ituring na kontrabida. Pinili ko to. Araw-araw kong pinili. Pero bawat pagpili ay may kapalit. May mga gabi na ako lang ang umiiyak dahil alam ko na hindi ko pwedeng hingin ang buong buo sa alinman sa kanila. Masakit maging kalahati ng isang buo. Masakit ding mahalin ng buo ang dalawa. Kung kasalanan ito, sa akin to. Kung kahinaan ito, sa akin din. Pero may isang bagay ako na hindi ikakahiya, ay iyon ay ang totoo kong nararamdaman. Dahil sa mundong puno ng pagsisinungaling, pinili kong magmahal ng tapat, kahit mali sa mata ng iba. Ito ang kwento ko, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para aminin na minsan ang pag-ibig ay hindi lang pangdalawahan. Minsan, ito ay 3. Itago niyo ako sa pangalang Kate. At ito ang aking confession diary. Isa akong bartender sa isang bar sa BGC. May 1 taon na rin ako sa trabahong ito. Kaya ako napasok sa ganitong trabaho ay dahil kumukuha lang ako ng experience. Pangarap ko kasing sumakay sa cruise ship at doon magtrabaho para mas kumita ng malaki. Meron akong boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Ed. May 1 taon na rin kaming mag-on at pareho kaming nagtatrabaho sa naturang bar. Pareho kaming bartender at parehas na may pangarap na makapagtrabaho sa cruise ship. Sa loob ng trabaho namin, discreet kami. Business as usual ang setup namin. Pero sa labas ng bar, ay mag-live-in partner kami. Hindi naman ako kagandahan, Misuna ko. Pero mahilig ako mag-ayos ng sarili bilang lagi akong humaharap sa mga tao. Hilig kong itirintas ang mahabang buhok ko na hanggang bewang at inaalagaan ko talaga ang aking buhok. Naniniwala kasi ako na ang buhok ay ang crown and glory nating mga babae. May kaputian din ako. Sakto lang ang ilong at mahaba ang pilik mata. Sakto lang din ang labi. Sakto lang din ang katawan ko. Hindi ganoon kataba o kapayat. May laman ako na kaunti. Palangiti rin ako, hindi dahil kailangan sa trabaho. Dahil ito ang aking personality. Ngumingiti kahit pagod.
Ito kasi ang kinakapitan ko para hindi intindihin ang stress sa buhay. Nakakapangit kaya ang stress? Noong mag-shift kami, isang gabi ni Ed, hindi namin lubos akalain na sa isang gabi na iyon ay magbabago ang buhay naming dalawa. Isang gabi, normal lang ang lahat. Maraming tao sa bar as always. Si Ed ay nakatoka mag-mix sa mga VIP guest. Ako ay nagmi-mix para sa mga regular customers. Hindi ko naman inaasahan na may pumasok na babae na lasing sa loob ng bar counter. Nagsasayaw ito sa loob na parang walang pakialam. Hindi ko siya kaagad napansin dahil abala ako sa ibang customers. Hanggang natabig niya sa kamay ko ang isang mamahaling alak at dumulas sa kamay ko at nabasag ng tuluyan. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig noon, misuna ko. Isa kasi iyon na Johnny Walker 21, worth 20K. Katumbas iyon ng 2 buwang sahod ko. Halos mamutla ako. Unang pumasok agad sa isip ko ay paano ko ito babayaran? Wala akong pambayad at lalo pang maraming bayarin sa bahay at sa utang sa 5-6 na paparating. You broke it! Paratang agad sa akin ng babaeng lasing. Napako ang mga mata ko sa basag-basag na bote ng alak sa sahig. Halos mangiyak ako at pakiramdam ko pati ang puso ko ay kasama ring nabasag. Tumahimik ang lahat ng naroon, pero patuloy pa rin ang malakas at nakakaindak na music sa background. Ang ibang guest ay nakamasid sa pangyayari. Ang ibang guest naman ay tuloy pa rin sa pagsasayaw. Magsasalita sana ako pero may nagsalita na isang lalaki. No, Miss Entitled. You broke that and I saw what you did. Matigas na sabi ng isang lalaki na nasa bar counter na nakaupo. Inikot-ikot pa niya ang mix na ginawa ko sa kanya kanina. Kanina, napansin ko kaagad siya kasi para siyang may lahing Pilipino. Matangos kasi ang ilong nito, matangkad, at may kaakit-akit na mga mata. Mukha itong taga Middle East. Nakatayo pa rin ako doon at sa gitna ng iringan ng mga customers ng kung sino ang may sala, dumating ang manager namin. Natigil ang mga customers sa iringan nila. Pero may rules sa bar namin. Kapag may nabasag, ay kargo namin yun. Customer o kami man ang may sala. Kaltas iyon sa mga sahod namin. Halata naman sa lalaking customer ang pagkaawa sa akin nang ianunsyo ng manager namin na sa akin ikakaltas ang nabasag. Tumakbo ako sa may staff room at doon ako humagulgol. Sobrang sakit isipin na malaking halaga ang ikakaltas sa sahod ko na hindi ko naman kasalanan. Sira na naman ang budget ko at sa susunod na taon na naman ako makakaalis nito. Pinuntahan naman ako ni Ed sa staff room at nadatnan niya ako na umiiyak. May dala siyang tubig. Tinabihan niya ako sa upuan at inabot ang baso ng tubig sa akin. Tahan na, Kate. Malalagpasan din natin to. Magtutulungan tayo, di ba? Inalo ako ni Ed at niyakap. Yumakap na rin ako pabalik at umiyak. Saka itinago ang mukha ko sa kanyang dibdib. Sumaglit lang si Ed at lumabas na rin. Naiwan ako sa staff room na umiiyak pa rin, pero hindi na yung hagulgol kanina. Pumasok naman ang manager namin.
Kate. Binayaran na ng customer kanina yung nabasag mo. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala na ginawa iyon ng isang estranghero. Natuwa ako. Hindi naman nagtagal yon dahil may iniwan ang manager ko na isang tissue na may sulat na numero. Para saan to, boss? Tawagan mo raw siya. May gusto siyang sabihin sa'yo. Si Sir Ronan. Imporma niya at saka umalis. Tumango naman ako. Gusto ko rin naman na magpasalamat kay Sir Ronan. Pinulot ko ang tissue sa tabi ko. Kinabukasan ay tinawagan ko si Ronan ng hapon. Gusto kong magpasalamat. Handa rin naman ako kung sakaling sabihin niyang utang yon ay babayaran ko siya. Mga 2 ring lang ay agad niya na itong sinagot. Parang may kilig naman akong naramdaman nang marinig ko ang maganda at baritonong boses niya sa phone. Hello? Who is this? May saglit na katahimikan. Huminga na muna ako ng malalim bago magsalita. Hello, Sir Ronan. Ako po si Kate, yung bartender kagabi. Narinig ko naman na parang may ginagawa siya, kaya nahiya ako. Sir? Oh, Kate. Hi. Yeah. Pwede ka bang pumunta sa studio ko? Ite-text ko sa'yo yung address. Pinutol niya ako sa sasabihin ko sana na mamaya na lang ako tatawag. Sige po. Pagkasabi ko na yon, ay pinatay na niya ang tawag. Ilang segundo lang ay nakatanggap ako ng text message. Malapit lang naman kasi, nasa Makati ang kwartong inuupahan namin ni Ed, kaya't pinuntahan ko na lang ang address. Nang makarating ako sa naturang address na tinext sa akin, isa itong studio. Isa palang photographer si Sir Ronan at hindi basta-basta siyang photographer dahil mga sikat ang mga clients niya. May mga kilalang vloggers, artista at mga politiko. Meron din siyang service na para sa mga newborns. Natuwa ako habang pinagmamasdan ang mga picture ng mga babies na naka-costume at may iba't ibang pose. Nang mapansin ni Sir Ronan na nakatayo lang ako sa may pinto ng studio, napatingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Pasok ka. Sabi niya sabay baba ng hawak na kamera. Tahimik ang studio. Malinis. Amoy kemikal ng photo paper at kape. May malalaking ilaw, puting kortina, at isang backdrop na kulay garing. Parang altar. Parang lugar na may hinihintay na ihahandog. Salamat po ulit sa binayaran niyo po kagabi. Kung gusto niyo po, babayaran ko po kayo ng paunti-unti. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi naman ito bastos. Pero ramdam ko ang bigat ng titig niya na para bang sinusukat ako. Bahagyang napangiti pa siya. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi kita sinisingil. Kalmadong saad niya. Napahinga ako ng maluwag. Pero saglit lang kasi muli siyang nagsalita. May ialok sana ako. Biglang nanlamig ang mga palad ko. Alok po? Utal kong sambit. Lumapit siya sa isang mesa at kinuha ang tablet. May pinakita siyang larawan ng isang babaeng nakatalikod. Hubad ang katawan pero natatakpan ng mahabang buhok ang dibdib nito na parang ulap na bumabalot sa balat. Adam and Eve ang theme. Purity, vulnerability, hindi bastos, hindi malaswa. Paulit-ulit akong napalunok ng laway habang pinapakita niya sa akin ang larawan. Kagabi napansin ko,
Ang ganda ng buhok mo. Halatang alagang-alaga. Tumaas ang tingin ko sa kanya, saka nagsalita. Sir, una sa lahat, salamat po at napansin niyo yung buhok ko. Pero hindi po ako model. Bahagya siyang ngumiti. Ang nasa picture ay hindi rin naman model. Tahimik muli ang buong studio. Naririnig ko ang sarili kong hininga, pati ang tibok ng puso ko. Hindi kita pipilitin. Sabi niya kaagad na para bang nabasa ang takot ko. Tumikhim muna siya bago muling nagsalita. At malinaw tayo na ikaw ang may kontrol. Walang hahawak sa'yo. Walang gagalaw sa'yo. Buhok mo lang ang tatakip. Kung di ka komportable, titigil tayo. Tumayo siya sa harapan ko. May distansya. Hindi siya lumalapit, pero parang umiinit ang hangin sa pagitan namin. Kapag pumayag ka, bayad na ang nabasag at may talent fee ka pa. Nang sandaling iyon, hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Misuna ko. Ang hiya ba? Ang takot? O ang ideyang may kapangyarihan ako na pumili? Hindi ako agad sumagot. Naisip ko si Ed. Ang mga pangarap namin. Ang cruise ship. Ang utang. Ang 2 buwang sahod ko na muntik nang mawala sa isang iglap. At naisip ko rin ang sarili ko. Isang babaeng palaging nagbibigay. Palaging nag-a-adjust. Palaging nagsasakripisyo. Hindi niyo pa po ako sisingilin? Paninigurado ko. Tumango naman siya sa akin. Pero, pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, pag-isipan mo muna. Saka yun lang yung hihingin kong kapalit. Ang makunan ka sa Eve team na photoshoot. Habang palabas ako ng studio, ramdam ko na may binuksan siyang pinto sa loob ko. Parang isang pinto sa loob ko na matagal ko nang ikinulong. Habang nag-iisip sa alok na iyon, ay nakatanggap naman ako ng tawag mula kay Ed. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Wala na sana akong balak na tanggapin ang alok na yon nang magsalita si Ed sa kabilang linya. Babe, nasa ospital ako. Bigla akong nanlamig at nagulat sa kanyang sinabi. Ano? Anong nangyari sa'yo? Basketball accident, babe. Namali kasi ako ng bagsak eh. Natukod ko yung sigo ko. Ayun, nabali. Huminga ako ng malalim. Una ko tuloy naisip ang bayarin sa ospital. Tsak na mahal ito. Wala pa naman kasi kaming emergency funds. Sapat lang kasi ang kinikita namin. May ipon naman kami ni Ed, pero magagalaw na naman ito dahil sa aberya. Magkano ang bill sa hospital? 8K, babe. Nahihiyang saad ni Ed sa kabilang linya. Nako, sige, pupuntahan kita riyan. Babayaran ko na. Sorry talaga, babe. I love you. Next time, mag-iingat ka. Mababawasan na naman yung ipon natin. Sige na, hintayin mo ko dyan I love you. Sa hindi ko malamang dahilan ay bumalik ako sa studio ni Sir Ronan. Sir, agad siyang napalingon pagkarinig ng boses ko at nginitian ako. Parang pakiramdam ko ay expected niya na ang pagdating ko. Doon na kami nag-usap at sinabi na may talent fee ako na hindi ko matatanggihan. Malaking halaga rin iyon pandagdag sa ipon namin ni Ed, kaya tinanggap ko. Sa 1 linggo na gaganapin ang shoot. Lumipas ang ilang mga oras ay nakauwi na kami sa maliit naming bahay ni Ed. Agad akong nahiga sa kama namin pagdating.
Sobrang napagod ako, pati ang isip ko. Naghalo-halo na ito na parang gusto ko nang bumigay. Noong gabi rin na yun, sinabi ko kay Ed ang tungkol sa alok ni Sir Ronan. Nakapag-isip din siya. Una, ayaw niyang pumayag. Pero sa huli ay pumayag rin siya. Pero dapat ay kasama siya sa araw ng shoot. Dumating ang araw ng shoot. Ginanap siya sa hotel suite, hindi sa studio ni Sir Ronan. Sabi ng client ay sa suit daw na iyon kailangan akong picturan dahil sa brochure ng kama raw ilalagay ang larawan ko. Hindi na ako umalma. Wala namang kakaiba kasi sa shoot na yon. May kasamang 2 assistant si Sir Ronan. Panatag rin ako kasi kasama ko rin si Ed. Nang matapos ang shoot, niyaya kami ni Sir Ronan na uminom. Napansin ko rin na mabilis na nagkakasundo na sina Ed at Ronan. Hindi na ako nag-isip ng iba kasi kilala ko si Ed. Palakaibigan kasi ito. Saka nakikita ko rin kay Ronan na magaan din ang kanyang personality. Nang malasing kami, ay nagpasya kaming magpalipas ng gabi sa suite. Habang nag-uusap-usap kaming 3, hindi namin maiwasan na mapunta kami sa mahaharot na pag-uusap. Normal lang naman sa amin kasi pare-parehas naman kaming mga adult. Alam niyo yung tropol? Tanong sa amin ni Ronan. Nagkatinginan kami naman ni Ed sa katumingin kay Ronan. Si Ed ang nagsalita. Yun ba yung threesome? Natatawang tanong naman ni Ed. Umiling naman si Ronan at naging seryoso ang mukha niya. Huminto kami sa paghagikgik ni Ed. Relationship yun na may consent at pantay-pantay na pagmamahal. Walang lamangan doon. Sumeryoso pa lalo ang mukha niya pero may ngisi siya na may kapilyuhang itinatago. Gusto ko ngang itry yun eh. Sumilay naman ang makahulugang ngiti kay Ed. Ako rin. Sounds exciting. Saad ni Ed na nakangisi. Tinampal ko ang balikat niya na malayo sa pilay niya. Pero napahinto ako noong ang 2 lalaki ay tiningnan ako na parang isang mga gutom na leon. Napaatras ako nang nakaupo. Doon na naganap ang alam naming pagkakamali na babago ng mga buhay naming 3. Isang kasalanan na hindi na kailanman hindi mababawi kung hihingi ng tawad. 2 lalaki ang gumalaw sa akin, misuna ko. Pagkatapos noong gabing iyon, ay may paulit-ulit pang nangyari sa amin. Gabi-gabi akong pinupuno ng 2 lalaki at hindi ko maintindihan na ako ay nasisiyahan. Nagre-response ako sa mga init na binibigay nila at higit sa lahat, kung sa ibang mga relasyon ay nagkakasawaan na at sa una lang masarap, pero tumagal ang aming relasyon na 3 na walang away o lamangan. Mahal namin ang isa't isa. 3 kaming pinapaligaya ang mga sarili namin. Sabay-sabay kaming kumakain kapag rest day namin sa bar. Kapag nasa bar naman kami ni Ed, si Ronan ay ang nasa bar gabi-gabi. Tumagal ng 5 taon ang aming relasyon na parang isang mahabang tag-init. Mainit, maliwanag at nakakalimot. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako nalasing sa alak. Pero nagsuka ako. Nung una inisip ko na baka pagod lang ako. Magkakasunod kasi ang shift sa bar. Puputok na naman ang holiday season. Sanay na ang katawan ko sa puyat at pagod. Pero iba ang hilo ko.
Iba ang lasa sa bibig ko sa tuwing umaga. Iba ang antok na hindi nawawala kahit gaano ako katagal humiga. Hanggang isang umaga, habang nasa banyo ako ng bar, ay hawak ang isang pregnancy test na binili ko lang dahil may natira pa akong barya sa wallet. Doon ko nakita ang 2 guhit. Hindi ako kaagad umiyak. Nanlambot lang ako. Umupo sa sahig. Nakatingin sa maliit na plastik na kayang wasakin ang 3 buhay. Hindi ko alam kung kanino ang bata. At mas masakit, alam ko na sa mga sandaling iyon, hindi na kami nagkakamabutihang 3 dahil na rin siguro na naging busy kami. First time kasi ang may mawala ang isa sa aming 3. Sinabi ko muna kay Ed. Tahimik lang siya. Hindi niya ako tiningnan o niyakap. Parang may pinatay sa loob niya. Sigurado ka? Yun lang ang tanong niya. Tumango naman ako. Kay Ronan ba? Diretsyong tanong niya. Hindi pa rin niya ako tinitingnan. Hindi ko alam. At doon ko naramdaman na parang may tumarak na punyal sa puso ko na paulit-ulit pang tinatarak sa akin. Simula noon, may mga bagay na nagbago. Hindi na siya humahawak sa tiyan ko kahit wala pa itong umbok. Hindi na siya sumasabay sa amin sa kama. Palagi siyang nakaharap sa pader kapag natutulog kami. Kapag tinatawag namin si Ed, laging may pagitan ang boses niya na parang may pader sa gitna namin. Si Ronan, ang kabaligtaran. Mas naging maingat siya. Tahimik pero protektado ang tingin niya sa akin. Siya ang nag-alok na magpatingin ako sa private clinic. Siya ang nagtanong kung kumain na ba ako. Siya ang humahawak sa likod ko kapag nasusuka ako. Kahit hindi niya ako hinahawakan noon sa ganoong paraan. At doon ko unang naramdaman ang takot dahil ang pagmamahal na hindi pantay ay unti-unting nagiging pagpili. Isang gabi, narinig kong umiiyak si Ed sa banyo. Hindi ko siya nilapitan. Alam kong sa bawat pintig ng bata sa loob ko, may isang pangarap siya na unti-unting namamatay. Hindi ko kaya, Kate. Hindi ko alam kung paano ko lalaban sa batang. Hindi ko alam kung sa akin. Wala akong maisagot. Doon ko naintindihan na ang tropol ay gumagana lang hanggat walang kailangang piliin. At ang pagbubuntis ay hindi tanong. Isa itong desisyon na pinipilit ng buhay. Sa gabing iyon ay natulog ako mag-isa sa gitna ng kama. Sa kaliwa ko, ang lalaking unti-unting lumalayo. Sa kanan, ang lalaking tahimik na naghihintay. At ako, Misuna ko, ay nasa gitna pa rin. Walang kasiguraduhan. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin sa pareho na ayaw bumitiw ng mga damdamin. Pareho ko silang mahal at alam ko, mahal nila ako. Ngayon ay 4 na buwan na akong buntis. Napagdesisyonan naming 3 na kapag lumabas ang bata, ay magpa-paternity DNA testing kami. Ano man ang maging resulta, ay tatanggapin ng 2 ng maluwag. Mahaba-haba pa, Misuna ko, ang bibilangin kong mga buwan. Ilang buwan pang bigat ang aking papasanin. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang buhay. Bahalang araw, may kikilalaning ama ang anak ko. Pipilitin naming itama ang lahat ng pagkakamali namin para sa bata. Hanggang sa muli, ang babaeng pinili pero hindi pa handang pumili. Kate.
pinapili ako ng leader ng isang fraternity group, kung hirap o sarap, bago ako makasali sa kanila. Hi, Miss Gabriela. Kahit medyo nahihiyaman ako, ay naisipan ko pa rin pong ibahagi ang kwento ko. At ito, ang aking confession diary. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Diana, 33 years old. Tatlo kaming magkakapatid. Si Ate Sheena ang panganay, si Kuya Ray ang pangalawa, at ako naman ang bunso. Masasabi kong favorite ako nila mama. Kasi lagi nila akong pinagbibigyan sa mga gusto ko. Bata pa lang ako, kapag may gusto ako, isang iyak lang, ibibigyan na nila mama at papa. Kahit anong gusto kong laruan, damit, pagkain, bibilhin nila para sa akin. Pero kahit ganon, hindi ko naramdaman na naiinggit sa akin ang ate at kuya ko. Katunayan, kasundo ko silang dalawa. Hindi naman kami mayaman. Pero dahil parehong may magandang trabaho ang parents namin, ay naibibigay nila ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Ang sarap ng buhay ko, Miss Gabriela. Feeling ko pa noon ay isa akong prinsesa. Kasi palagi akong masaya. At nakukuha ko lahat ng gusto ko nang walang kahirap-hirap. Noong panahong nasa elementary pa lang ako, ilan sa mga subjects ko ang muntik ko nang hindi maipasa. 1 puntos na lang at ire-retake ko ang grade 3. Aaminin ko na hindi talaga ako nag-aaral ng mabuti that time. Puro lang kasi laro ang inaatupag ko. Akala ko, pagagalitan ako nila mama. Pero sabi nila, bata pa ako. Kaya habang bata pa daw ako, dapat ma-enjoy ko daw muna ang pagiging bata. Maglaro lang daw ako hanggang gusto ko. Mag-explore ng mga bagay-bagay. Dahil balang araw, ay mawawalan rin ako ng interes sa paglalaro. Gusto raw nilang iparanas sa amin nila ate at kuya. Yung bagay na hindi naranasan nila mama noong mga bata pa sila. Sobrang hirap daw kasi ng buhay nila noon at naranasan nilang kumain lang ng 1 beses sa isang araw. Dahil sa sinabi nila, lalo akong naging pasaway kay teacher. Hindi ako nakikinig sa klase, kundi palihim na naglalaro at ang ginagawa ko sa notebook ko, imbes na kopyahin ko yung nasa blackboard, nagdodrawing na lang ako ng kung ano-ano. May isang araw na pinatawag ni teacher sa school namin, sila mama. Sinabi niya yung mga ginagawa ko na hindi ako nakikinig. Puro laro at bully minsan sa mga kaklase. Akala ko magagalit sa akin si mama at papaluin ako. Pero pinagsabihan niya lang ako sa malumanay na boses. Ganon sila mama at papa. Kapag nakakagawa ako ng mali, pinagsasabihan lang nila ako pero hindi sinisigawan at pinapalo. Ako naman tatango-tango lang pero hindi isinasaulo yung mga sinasabi nila. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Ganon. Sabi ng ibang mga kaibigan ko, buti pa daw ako at maswerte. Kasi hindi ako pinapalo ng mga magulang ko at talagang love na love nila ako. Sana daw, ganoon din ang parents nila. Habang lumalaki ako, nasanay akong ako lagi ang nasusunod. Pero unti-unti, napapansin ko, nag-iiba na ang trato sa akin nila mama. Yung dating mapagbigay, yung mga dating malumanay na magsalita sa akin, biglang nagbago. Naging mahigpit na sila sa akin, sa amin nila ate at kuya. Taong 2009, nasa high school na ako noon. Puro mali na ang nakikita nila sa akin. Ang daming bawal. Kesyo, huwag magsusuot ng maikli,
Huwag magbabarkada. Huwag muna mag-boyfriend. Huwag malilate ng uwi. O huwag magpapagabi. Hindi rin nila ako basta pinapayagan kapag gusto kong lumabas ng bahay. Dapat daw ay magpaalam muna ako sa kanila. Pero kapag nagpapaalam naman ako, hindi rin naman sila papayag. Kaya tumatakas na lang ako kapag nakahanap ng tiyempo. Madalas nila akong sermonan. Ako naman, hindi ako marunong tumanggap ng pagkakamali. Kapag pinagsasabihan ako ng magulang ko, iniisip ko agad na inaapi nila ako, na hindi nila ako mahal, at parang feeling ko hindi na sila yung magulang ko. Madalas akong magtampo. Nakakasakal na rin, pati yung mga kapatid ko. Kaya noong napuno na ako sa kanila, nagrebelde ako, lalong hindi ako nakinig sa mga bilin nila. Napabarkada ako sa mga estudyanteng mas pinili ang lakwatsa kaysa pag-aaral. Ang saya-saya ko kapag kasama ko yung mga barkada ko. Pero kapag nakauwi na ako sa bahay, para akong lantang gulay na walang kabuhay-buhay. Kasi alam kong tatanungin na naman ako nila mama kung saan ako nanggaling at sesermonan ulit. Pero kahit anong sabihin nila, wala lang sa akin. Nagpatuloy pa rin ako sa pagbubulakbol kasama yung mga barkada ko. Gala dito, gala doon. Hanggang sa napasali ako sa isang fraternity group. Sabi nila, kapag naging miyembro na ako sa grupo, never ko na mararamdaman na mag-isa ako at may mga re-resback sa akin kung sakaling may magtangka sa akin ng masama at habang buhay ko na raw silang masasandalan. Kaya, ayun, nakumbinsi akong sumali. Hindi ko akalain na ang pagsali ko sa grupong iyon, mararanasan ko ang isang bagay na never ko pang naranasan sa buong buhay ko. At pagsisisihan ko pala, bandang huli. Nagpunta kami sa isang lugar na walang masyadong tao, hanggang sa marating namin ang isang abandonadong gusali, na akala ko nung una ay madumi at mabaho. Pero nang makapasok na kami sa loob, may mga gamit pa doon at malinis ang bawat sulok. Yun daw ang safe house nila, o kuta. Doon ko nakilala si Marco, na pangalawa sa leader ng grupo. Yung pinaka-leader daw nila, nasa ibang bansa at nagbibigay rin sa kanila ng suporta. Unang tingin ko pa lang kay Marco, nagkaroon agad ako ng pagkagusto. Gwapo eh, matangkad, mukhang mabait, kasi ang amo ng mukha. Sabi niya, bago raw ako makasali sa grupo nila, ay kailangan ko raw muna dumaan sa 2 mabigat na pagsubok. At kung maipasa, doon pa lang ako magiging opisyal na kamiyembro nila. Unang pagsubok, pinapili niya ako kung hirap o sarap. Pinaliwanag niya muna sa akin ng mabuti kung anong mangyayari sa akin, sa kung ano man ang pipiliin ko sa 2. Kapag hirap daw, ay papaluin nila ako ng malapad na kahoy sa hita, at yung pangalawang choice naman, kailangan kong isuko ang sarili ko sa mga nandun. Siyempre, may natitira pa naman akong respeto sa sarili ko noon, kahit papaano. At baka lalo akong malagot kila mama kapag nagbunga yung parusang pinili ko. Kaya kahit alam kong masakit, pinili ko yung hirap. Hindi naganap yung initiation na yon sa mismong araw na pinapili ako. Binigyan muna nila ako ng ilang araw para makapag-isip. May chance pa ako para umurong. Pero noon, talagang desidido na akong sumali sa grupo ni Marco. Wala nang atrasan. Sumapit na yung araw ng initiation. Nagulat ako. Kasi, ang dami ng tao sa safe house. Siguro mga nasa 15 yung naroon.
Nakangiti sila nang makahulugan sa akin. Kinakabahan man ako nung time na yun, pero pilit kong nilalabanan. Sa gusto kong makasali sa gang nila Dinala ko sa isang bakanting silid. Nagulat ako kasi pinatanggal yung palda ko. Kasi dapat daw makita yung hita ko. Saka ako pinadapa. Lalo akong kinabahan nang hawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ko at idiniin sa sahig para daw hindi na ako makapalag. Pumasok na din sa loob ng silid yung iba pang miyembro. Nakita ko yung isang lalaki na naglalakad palapit. Dala na yung malapad at mahabang kahoy na parang kahawig ng sagwan. Napalunok na lang ako sa sarili kong laway at huminga ng malalim. Tignan natin kung hanggang saan ka tatagal. Wika nung lalaking may hawak ng malapad na kahoy. Wala nang tanong. Ilang segundo lang ay lumapat na sa akin sa unang pagkakataon, yung tinatawag nilang paddle. Unang hampas pa lang sa hita ko, pakiramdam ko ay parang nabalian na ako ng buto. Sobrang sakit. Akala ko tapos na, pero nakita kong ipinasa nung lalaki yung pamalo sa isa sa mga yun at pinalo ulit ako. At ipinasa ulit sa isa pa at sa isa pa. Hindi lang 3 beses ako ang hinampas ng paddle, kundi hindi ko na alam kung ilan. Bawat hampas, napapasigaw na lang ako sa sobrang sakit. Napapapikit, napapahagulgol ng iyak. At pakiramdam ko, kada hataw nila, may nadudurog na buto sa hita ko. Noong mga time na yon, sigaw ako ng sigaw at nakikiusap na itigil na nila ang paghataw sa hita ko. Kasi hindi ko na kaya. Sobrang nagsisi ako noon kung bakit kasi sumali pa ako sa gang na to. Miss Gabriela, never akong nakatikim ng hagupit sa mga magulang ko. As in, yung mga madalas ginagamit ng iba na pamalo sa mga bata. Tulad ng tsinelas, sinturon at yung patpat. Never kong naranasan kila mama at papa. Pinagsasabihan lang nila ako kapag may mali ako. Pero heto ako ngayon. Nararanasan ang isang matinding hagupit mula sa ibang tao. Kahit anong lakas ng sigaw ko, pagmamakaawa na itigil na nila ang paghataw sa akin. Parang wala silang naririnig at nagpatuloy lang. Kahit si Marco na crush ko noong una, ni katiting, wala kong nakikitang awa sa mukha niya at walang emosyong nakatingin lang sa akin habang pinapalo ng mga kasama niya. Pati yung mga barkada kong nag-aya sa akin na sumali noon, parang hindi nila ako kilala. Akala ko katapusan ko na yung time na yon kasi biglang nandilim yung paningin ko. Pero nagising ako sa isang sopa at nakabantay sa akin yung mga barkada ko. Maiinis sana ako, kaso niyakap nila ako ng mahigpit. Binati nila ako kasi na-survive ko daw yung unang pagsubok. Napaiyak na lang ako at napahagulgol kasi natroma ako sa nangyari kanina at hindi ako sigurado kung kaya ko pa bang malusutan kung ano man yung pangalawang pagsubok. Umuwi ako sa bahay at hinatid ako ng mga barkada ko. Hirap akong maglakad noon dahil nabugbog talaga yung mga hita ko. Mabuti na lang at walang tao sa bahay. Ilang linggo rin akong nag-ingat na hindi mahalata ng pamilya ko yung sitwasyon ng mga paa ko. Dumating ulit yung time ng huling pagsubok ko. Akala ko hahagupitin ulit nila ako, pero hindi pala. Pinaupo ako sa isang silya at tinatakan nila ng nagbabagang bakal na sumisimbolo sa grupo yung isang kamay ko. Malapit sa pulso pero bandang gilid. Hinawakan ulit ako ng ilang miyembro para hindi pumalag
Napasigaw na naman ako sa sobrang sakit. Habang nakadikit sa balat ko, yung nagbabagang bakal. Alam niyo yun? Yung ultimo matalsikan ka lang ng mantika kapag nagpiprito ka. O kaya aksidente kang napaso sa kung saan. Ay masakit na at halos magpanik ka na. Yung ginawa sa akin, as in, idiniin yung nagbabagang bakal sa balat ko ng ilang segundo. Mas doble-doble yung sakit. Na halos maihi ka na lang sa salawal kung hindi makayanan. Parang natutuwa pa yung iba habang nakikita akong nasasaktan. O dahil baka sadyang nakakatawa lang yung ekspresyon ng mukha ko. Pagkatapos akong matatakan, binati nila ako dahil isa na ako sa kanila. Natuwa rin ako dahil finally, may re-rest back na rin sa akin. Kung sakali man na may mangbuli sa akin. Nilagyan ko ng 3 band-aid noon yung pinaso sa akin at nagsuot ng wristband. Alam nyo ba yun? Yung usong ginagamit pang forma dati ng mga batang 90s? Yung maliit na tela na makapal na nabibinat na kayang takpan yung buong bandang pulso mo? May iba't ibang print o design o kulay. Ganon. Nagsuot ako ng ganon, pati sa kabilang pulsuhan ko. Para hindi makita ng mga tao yung tatak ng gang na sinalihan ko. Mula nang mapasali ako sa grupo ni Marco, lalong naging matigas ang ulo ko. Natuto na rin akong uminom ng alak at manigarilyo. Madalas na rin akong gabihin ng uwi. Kaya panay ang sermon sa akin nila mama. Pero syempre, hindi ako nagpapatalo sa kanila. Sinasagot ko na rin sila ng pabalang minsan. Lagi akong nagsisinungaling at gumagawa ng dahilan kung bakit ginagabi ako ng uwi. Madalas akong nagpupunta sa safe house namin. Hindi ko rin inaasahan na magiging malapit kami ni Marco sa isa't isa. Akala ko ay mabagsik siya at puro away lang ang alam. Pero siya pala, yung tipo ng lalaking sweet, malambing at laging sinasabing mahal niya ako at hindi daw siya magsasawang ligawan ako. Hindi ko muna siya sinagot agad. Nagpakipot muna ako syempre. Isang hapon, uuwi na sana ako galing school nang tinawag ako ng mga barkada ko. Psst! Nag-text si Marco. Tara daw sa safe house. May importante tayong gagawin. Ha? Ngayon na? May assignment pa kasi ako eh. Bukas agad ang pasahan. Sagot ko. Pwede naman yan gawin pag uwi mo. Basta ngayon, sumama ka na sa amin. Okay, sige. Sumama ako sa mga barkada ko, papunta sa hideout namin. Pagkarating namin doon, nandoon na ang iba. Halos palibutan ng ilan ng isang mesa na may nakapatong na isang itim na sling bag. Bukas ang zipper. Sa loob nito ay nakita kong may lamang maliliit na clear plastic sachet. Bawat isa ay may parang maputlang kristal na kumikislap sa ilaw. Parang kahawig ng asin yung laman ng plastic. Wala ring label kung ano yon. Yung iba, nakita kong nasa sulok. May hawak na ganon. Sinusubo nila gamit ang daliri nila o binubudbud pa sa bibig nila. At parang sarap na kinakain yun. Tumingin sa akin si Marco na nakita kong nasa tabi ng mesa at bubuksan na yung isang sachet ng parang asin. Diana, halika rito. Tawag sa akin ni Marco. Sabay senyas ng kamay niya na lumapit ako. Habang naku-curious sa nakikita ko. Nagtaka ako kasi ang pula ng mata niya. Parang may sore eyes. Nag-abot siya ng sachet na gaya ng sinisimot ng iba. Heto, subukan mo. Lalo na sa'yo at bago ka lang sa grupo. Ano to? Ngumiti siya. Blue eyes. Ha? Hindi ba ito yung sinasabi nilang droga? Shh! Huwag kang maingay. Baka may ibang makarinig.
Doon ako pinanlakihan ng mata. Saka ko lang talaga na-realize na drugs pala yung inaabot sa akin ni Marco at yung ninanamnam ng iba naming kasama. Tikman mo. Sigurado akong magugustuhan mo. At kapag nagustuhan mo, siguradong hahanap-hanapin mo. Nagdadalawang isip ako na gawin ang pinapagawa ni Marco. Alam ko na masamang gawin yon at pwede akong masiraan ng ulo o makulong. Oo, at natuto akong manigarilyo at uminom ng alak. Wala namang pinagkaiba yon dahil pareho namang masamang habit. Pero alam kong mas mabigat na kasalanan yung paggamit ng droga. Umiling ako at hindi ko tinanggap yung inaabot niya sa aking sachet. Ayoko niyan. Sige na, subukan mo. Sige na, kahit isang beses lang. Sigurado akong mag-e-enjoy ka, Diana. Sabi pa nito, habang pilit pa rin inaabot sa akin yung sachet. Umiling pa rin ako. Sige na, Diana. Part yan ng ritual natin dito. Sige ka, magagalit sa'yo si Marco. Pilit sa akin ang isa sa barkada ko. Pero umiling pa rin ako. Kahit na sinasabi nilang baka magalit si Marco. Hindi ako natakot. Inisip ko kasing hindi niya magagawang magalit sa akin dahil alam kong mahal niya ako at nililigawan pa nga niya ako eh. Pero yun ang akala ko. Nang makita nilang umiling pa rin ako at ayaw kong tanggapin yung sachet, yung kaninang nakangiti at maamong mukha ni Marco, biglang nag-iba ng ekspresyon. Nanlisik yung mga mata at galit na. Kinalampag niya yung mesa at nagsitinginan sa amin yung ibang mga miyembro. Hinablot niya bigla yung isang palapulsuhan ko. Ang higpit ng hawak niya at nasasaktan na ako. Muli siyang nagtanong habang nanlilisik yung mga mata niyang nakatitig sa akin. Ayaw mo ng blue eyes? Ayoko nga eh. Kung ganun, parurusahan kita. Sabi niya. Sa kanya ako kinaladkad. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong parusahan. Ayoko nang mahataw ulit ng paddle. Dinala niya ako sa isang bakanting silid na alam kong kwarto niya yon. Galit na ibinalandra niya ako sa isang lumang higaan na gawa lang sa kawayan. Walang foam, walang banig, o kahit unan man lang. Isinara niya ang pinto at mabilis akong binalikan. Marahas niya akong pinatihaya sa matigas na higaang yun habang madiing hinawakan ang magkabilang braso ko. Ang lakas niya at hindi ako makagalaw. Nakakatakot ang itsura niyang nakatitig sa akin na parang hayop na gutom at gusto akong sakmalin. Ibang-iba yung itsura niya sa Marco na maamo ang mukha na manliligaw ko. Umiiyak na ako noon at parang alam ko na ang gagawin niya sa akin. Total, ayaw mong sumunod sa akin. Magbabayad ka. Huwag, please. Maawa ka, Marco. Mahal mo ako, diba? Huwag mong gawin to. Please, maawa ka. Oo, mahal kita, Diana. At hindi na rin ako makapaghintay na maging akin ka. Wika niya. Sa kanya ako sinimulang halikan. Napilit ko namang tinututulan. Ginamit ko na ang buong lakas ko para makapalag. Sinubukan ko na siyang sipain sa kanyang pagkalalaki. Nasaktan naman siya kaya napatayo siya. At iniinda yun. Nanginginig akong bumangon at agad inabot yung doorknob. Pipihitin ko na sana yon para mabuksan at makatakas. Nang mahatak niya ako, pabalik. Muli niya akong pilit inihiga ni Marco sa papag. Pero pilit pa rin akong lumalaban para hindi niya magawa ang nais niya. Makulit ka ha? Heto ang bagay sa'yo. Sabi niya. Sa kanya ako sinuntok ng pagkalakas-lakas sa sikmura. Bigla na lang akong nanghina, Miss Gabriela. Nahirapan akong huminga at nakaramdam na ng hilo.
Gusto kong lumaban pero wala na akong lakas. Huli ko na lang nakita bago mandilim ang paningin ko ay yung nakakatakot na ngisi ni Marco habang nararamdaman kong inaalis na niya yung mga botones sa uniform ko. Nagising na lang ako gabi na. Nakita kong tulog na si Marco sa tabi ko. Naiiyak akong dinampot sa lapag yung mga nagkalat na damit ko at dali-dali kong sinuot ang mga yun. Mabilis akong lumabas ng kwarto habang napapahikbi. Hindi ko inaasahan na hinihintay pala ako sa labas ng mga barkada ko. Seryoso ang mga mukha nilang bumungad sa akin at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko. Lumingon naman yung isang kamiyembro naming lalaki na hindi ko naman ka-close. Nakaupo ito ng hindi kalayuan sa amin habang naninigarilyo. Nakangiti siya ng makahulugan. Saka nagsalita. "Kamusta? Nasarapan ka ba sa ginawa ni Marco?" Nakakalokong tanong niya. Nakaramdam ako ng panliliit sa sarili. Hindi ako sumagot at tahimik lang na naglalakad. "Samahan ka na naming umuwi," sabi ng isa kong barkada na parang wala lang sa kanila yung nangyari sa akin. Tumango lang ako sa kanila at hindi na nagsalita. Hanggang sa makarating na nga kami sa labas ng gate ng bahay namin. Walang ilaw sa loob. Walang tao sa bahay. At sigurado akong nasa lamay na naman sila mama at papa, pati mga kapatid ko. Namatay kasi noon yung tatay ni mama. Ako lang yung hindi nakasama sa kanila kasi hindi nga ako nakauwi ng maaga. "Sige, alis na kami. Next time, sumunod ka sa utos para hindi ka parusahan. Magpasalamat ka na lang at hindi ganun kahirap yung parusa mo." Tumango lang ako sa kanila at dumiretso na sa gate ng bahay. Nang makarating ako sa kwarto ko, agad akong nag-alis ng mga damit. Dumiretso ako sa banyo at binuksan ng shower. Umiiyak ako habang kinukuskus ko ng bimpo ang balat ko. At pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko na. Alam ko na noon sa sarili ko na hindi na ako virgin. At ang mas masakit, kinuha yun ni Marco kahit na wala pa akong pahintulot. Pinagsamantalahan niya ako at wala man lang akong kalaban-laban. Natrauma ako sa nangyari noong gabing yun, pero wala man lang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyari sa akin. Ang galing ko kasing umarte na normal lang ang lahat. Isang linggo akong hindi nagpunta sa safe house. Gusto ko munang umiwas noon sa mga barkada ko, lalo na kay Marco, dahil hindi pa rin ako okay. Pero heto sila at madalas akong kulitin. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako mag-isa pauwi ng bahay, nakita ko si Marco na inaabangan na pala ako sa paglabas ko ng gate ng school namin. Binilisan kong maglakad para iwasan siya, pero hinahabol niya pa rin ako habang tinatawag ang pangalan ko. Nahuli niya ako sa braso, kaya napatigil ako. Humarap ako sa kanya na may halong galit at takot. "Diana, mag-usap tayo please. Ilang araw na kitang hindi nakikita." Wika niya na parang ang bait na niya ulit. "Bitawan mo nga ako," sabi ko, na agad naman niyang ginawa. Binitawan niya ako habang nakita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Nagulat ako sa sunod na ginawa niya. Niyakap niya ako ng mahigpit, tapos bigla siyang umiyak. Humihingi siya ng tawad habang mahigpit na nakayakap sa akin. Paulit-ulit na sorry ang narinig ko. Sorry, kasi nagawa niya daw akong saktan at gawin yung bagay na yon. Nasa ilalim na daw kasi siya ng droga nung time na yon, kaya hindi niya nakontrolado ang sarili niya na hindi na raw niya yon uulitin. Hindi ko alam pero hindi na ako pumalag sa yakap niya.
At naiyak na lang rin ako habang magkayakap kami. Mabuti na lang at walang ibang tao noon sa eskinitang kinaroroonan namin. Kaya matagal rin kaming nagyakapan. Mula sa araw na yon, naging okay na ulit kami ni Marco. Ewan ko ba? Biglang nawala yung takot at galit ko sa kanya. Pinatawad ko agad siya sa ginawa niyang pananamantala sa akin. Siguro nga dahil may feelings pa rin ako sa kanya. At hindi nagtagal, naging kami ni Marco. Kaya kahit alam kong bawal pa akong mag-boyfriend that time, pinili ko pa rin siya. Mas pinakinggan ko ang puso ko kaysa mga payo ng mga magulang ko. Gusto ko na rin kasing maranasan kung anong pakiramdam kapag may boyfriend ka. Sekreto lamang ang naging relasyon namin ni Marco. Hinahatid sundo niya ako sa school, pero doon lang kami nagkikita at naghihiwalay sa daan bago pumasok sa barangay namin. Lagi kaming nag-iingat na baka may ibang makakilala sa akin at makakita na may kasakasama akong lalaki. Ayoko kasi na may makarating sa pamilya ko na may boyfriend na ako. Kaya todo ingat ako kapag kasama ko si Marco sa labas. At mula nang maging kami ni Marco, madalas nang may nangyayari sa amin. Tuluyan nang nabura sa isip ko yung ginawa niya. At aaminin ko, tuwang-tuwa na ako kapag mag-aaya si Marco sa kwarto nito. Tuwing hindi ako pumapasok sa school, ay diretso ako sa safe house. At kapag nagkataong kami lang ni Marco ang naroon, alam na ang susunod na mangyayari. Naadik ako sa pinaggagawa naming dalawa. Kaya kahit nasa bahay ako at nasa loob ng banyo, ini-imagine ko yung ginagawa namin ng secret boyfriend ko habang naliligo. Hanggang sa isang araw, nalaman kong nagbunga ang pagmamahalan namin ni Marco. Madalas kasi akong mahilo at magsuka, kaya bumili ako ng PT. Nagulat pa ako nang makasabayan ko sa butika yung kakilala ni Mama. Kinabahan ako kasi nakita niyang bumili ako ng PT. May pagkachismosa pa naman yun. Agad nga akong tinanong kung para kanino yung binili ko. Sabi ko sa kaibigan ko. Pinapabili niya kasi nahihiya siyang bumili. Napailing na lang yung babae. Saka sinabing, huwag ko muna raw gayahin yung kaibigan ko dahil bata pa ako. Tumango na lang ako at hindi nagsalita. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga oras na yon. Jack, na malalago talaga ako sa pamilya ko. Oras na malaman nila na nagdadalang tao na ako. Sinabi ko kay Marco ang sitwasyon ko. Sinabi ko na buntis ako at magkakaanak na kami. Tulungan niya ako kako kung paano ito. Ano ang gagawin namin? Ngunit, imbes na matuwa siya at mag-isip ng paraan kung paano ito sasabihin sa mga magulang ko, umiling siya. Itinatanggi niya na hindi daw niya anak ang dinadala ko. Baka anak ko raw sa iba. Sinampal ko siya dahil matapos niya akong pagsawaan, matapos niyang paniwalain ako na mahal niya ako, bilugin ang ulo ko, matapos kong ibigay ang lahat. Ngayon at nagkabunga na ang ginagawa namin tuwing magkasama, ay hindi pala niya ako kayang panindigan? Nagmakaawa ako na panindigan niya ako. Ngunit nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Inutusan niya ang mga kamiyembro namin na paalisin ako sa lugar nila at huwag nang hahayaang bumalik ako roon. Pinagbantaan pa ako ni Marco na sa oras na bumalik pa ako sa safe house nila at ipilit na ipaako sa kanya ang responsibilidad. Hindi na raw ako makakauwi pa sa amin ng buhay. Natakot ako sa sinabi niya.
Kaya mula sa araw na iyon, hindi na rin nakikisama sa akin ang mga barkada ko na miyembro ng grupo ni Marco. Iniiwasan na nila ako at parang walang kilala. Masakit man na pagkatapos kong magpautos sa kanila, pagkatapos kong ipahamak ang sarili ko, ay ganun-ganun na lang na para akong itinapon sa basurahan dahil hindi na nila ako kailangan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot akong sabihin kila mama na buntis ako. Nahihiya rin ako ng sobra dahil kung sino pa ang bunsong anak ay maagang magiging ina. Samantalang sina ate at kuya, nagsisikap silang mag-aral dahil may pangarap sila. Pinili ko munang ilihim sa kanila ang sitwasyon ko. Pumasok pa rin ako sa school at nagpapanggap na parang normal lang ang lahat. Pero hindi nagtagal, katawan ko na mismo ang naglantad ng isang katotohanan. Isang lihim na hindi ko kailanman maitatago. Napansin nila mama at papa na tumataba ako at kung ano-anong kinakain. Madalas sumama ang pakiramdam ko lalo sa umaga. Pinaamin nila ako kung buntis daw ba ako. Tatanggi ko pa sana pero naiyak na lang ako habang tumatango. Hindi ko na kasi kayang magsinungaling. Nagalit sila sa akin. Hinilan ni mama ang buhok ko at sinabunutan habang pinagsasabihan ng pasigaw. Wala akong nagawa noon kundi umiyak. Pati sina ate at kuya na close ko ay pinabayaan lang ako. Tinanong ako kung sinong ama. Pero umiling lang ako at hindi nagsalita. Natatakot kasi ako sa pwedeng mangyari kapag nalaman nilang leader ng isang fraternity group ang nakabuntis sa akin. Pinilit nila akong pasagutin ang tanong kung sino ang ama ng ipinagbubuntis ko. Hanggang sa nakaisip ako ng sagot. Sabi ko, hindi ko alam. Nabigla na lang isang araw. May humablot sa akin sa daan habang pauwi at pinaamuyan ako ng panyo. Pagkagising ko, nasa isang malawak na talahiban na ako at walang kasama. Pero nagkalat yung mga damit ko. Na hindi ko sinabi sa kanila dahil natatakot ako. Isang malaking kasinungalingan ang sinabi ko sa pamilya ko. Wala akong choice kundi magsinungaling. Naiipit na ako eh. Ayokong malaman nila yung mga nakakahiyang ginawa ko at ang pagsali ko sa grupong yon. Hindi ko naman inaasahan na maniniwala sila sa sinabi ko. Niyakap ako ni mama habang umiiyak. Humingi siya ng tawad dahil tila napabayaan niya daw ako. Hindi raw nila lubos akalain na sa likod ng pagiging abala nila sa trabaho para magkaroon lang kami ng maayos na buhay, may ganoong nangyayari na pala sa anak nila nang wala man lang silang kamalay-malay. Napahagulgol na lang ako ng iyak dahil hindi ko magawang magsabi ng totoo. Kung siguro inamin ko sa kanila ang mga ginawa ko, paniguradong itatakwil na nila ako at palalayasin sa bahay. Kung magkaganoon, tiyak na sakali ako pupulutin. Bagay na ayaw kong mangyari. Sabi ni mama, ire-report daw nila ang nangyari sa akin sa mga pulis at ipapahanap daw nila kung sino ang nanamantala sa akin. Sabi ko wag na. Ayokong maging laman ng usapan ng mga tao. Ayokong masira ang reputasyon ng pamilya namin. Kaya ang naisip nilang solusyon ay lumipat ng bahay sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Nadamay pati sina ate at kuya na kinailangan rin nilang mag-transfer sa ibang school at mag-resign sina mama sa trabaho at humanap ng iba sa bagong lilipatan namin. Sa isip ko noon, Miss Gabriela, napakasama ko talagang anak at napakasinungaling. At ngayon, lagi kong bitbit ang isang kasinungalingan.
na hindi ko kayang aminin sa pamilya ko. Pinanindigan ko lahat, pero hindi ko maikakaila. Ang hirap. Tumigil ako sa pag-aaral. Nang makapanganak, ay naghanap ako ng trabahong mapapasukan. Ayaw nga nila mama na pagtrabahuin ako. Kasi, sabi nila, kaya naman daw nila kaming buhayin ng anak ko. Pero, sobra na akong nahihiya sa kanila. Kaya wala rin silang nagawa kundi payagan ako. Natanggap naman ako sa isang karinderya. Tagahugas ng pinggan, taga-serve ng pagkain ng mga customers. Naiinggit ako noon kapag may nakikita akong mga dumadaan o kumakain na estudyante sa karinderya. Mabuti pa sila nag-aaral. Samantalang ako, heto, at kailangan nang magbanat ng buto. Pero wala akong choice dahil kailangan ko ng pera. At kahit alam kong may pera sila mama, nahihiya na ako na laging umaasa sa kanila. At alam kong marami akong nagawang kasalanan sa kanila. Pinagpapasalamat ko na lang at nandyan ang mga magulang ko at kahit papaano, tumutulong sila sa pag-aalaga ng anak ko. Kaya mas natututukan ko ang trabaho ko. Noon, ako yung batang hindi marunong maghugas ng plato. Walang alam kundi luho. Pero ngayon, ako na yung gumigising ng madaling araw para gawin yung mga dapat na gawin. Trabaho ng matatanda. Ngayon, ako na ang gumagawa. Kayod dito, kayod doon. Minsan, kapag napapagod at nahihirapan na ako, umiiyak na lang ako sa isang sulok at napapaisip. Paano kung nakinig ako kay mama at papa? Paano kung hindi ako naging pasaway? Paano kung hindi na lang ako sumali sa fraternity group na yon at mas piniling mag-focus na lang sa pag-aaral? Pero wala eh. Hindi ko na kailanman maibabalik ang nangyari. Lumipas ang mga taon. Nabalitaan ko na lang na may sariling pamilya na pala si Marco at lumipat na sila ng lugar na matitirhan. Ako naman, wala na akong balak na habulin pa siya para suportahan kami ng anak ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa pamilya ko ang totoong nangyari sa akin noon. Wala pa rin kasi akong lakas ng loob na umamin at gusto ko nalang kalimutan ng lahat. Siguro, isasama ko na lang sa hukay ang alaalang yon. Tutal naman ay nasa maayos na kaming kalagayan at ayokong masira ang magandang samahan namin nila mama dahil lang sa nakaraang yon. Pero sa tuwing nakikita ko yung peklat na marka ng grupong yon sa palapulsuhan ko, naaalala ko yung mga nangyaring hindi maganda sa akin. Sobrang nagigilty pa rin ako hanggang ngayon. Pero para sa akin, mas okay na siguro na mas mag-focus na lang ako sa kung anong meron kami ngayon. Hanggang dito na lang po, Miss Gabriela. Nagmamahal, Diana. At ito, ang aking Confession Diary.